Blessed evening to everyone po. Tapos na po yung ating binasa. So, chapter 14 and 50 lang po. Two chapter lang po tayo for tonight. So, yun po ay katuglong no, ng storya po ni Joseph. And dun po nakita ko po na talagang ang ganda-ganda po no, ng naging ugali na po talaga ni Joseph. And dito po lalo nakita na patunayan na talagang siya po ay nagkaroon ng dalisay na puso. Dahil po namatay na po dito sa chapter 50 si Jacob, no? At nangangamba na po yung mga kapatid niya na baka nga po um, gawan sila ng hindi maganda ni Joseph. But inassure po ni Joseph dito sa chapter 50 verse 19. Sabi niya, ngunit sinabi ni Jose, huwag kayong matakot, maaari ko bang palitan ang Diyos? Grabe po, no? Alam niyo po, pag talaga alam mo yung position mo, na we are not God. Amen. And sometimes po, no, talagang pag dumarating po yung parang uh, Diyos na tayo ng buhay natin, yung parang pag may gumawa ng hindi maganda sa atin, we want them also, o yung parang revenge, parang ganun, yung ikaw yung um, magbabalik doon sa ginawa nilang hindi maganda, like that, no? Parang Diyos po tayo nun eh. Kasi dito po makikita natin na hindi kailanman natin mapapalitan ng Diyos. Sabi niya, maaari ko bang palitan ng Diyos? Kasi po ang Diyos, ang Panginoon natin, alam niya po kasi, no? He knows uh, everything. Kumbaga, hinayaan niya at hahayaan niya yung mga bagay na makakaayon dun sa kalooban niya. So alam niyo po, whether we like it or not, amen, kapag kalooban ng Diyos, gagawin niya. So dito po, nakita po natin, sabi niya, masama nga ang yung ginawa sa akin. Alam niya po yun. And as a human, makikita mo, masama yung mga ginagawa sa iyo ng ibang tao. But we are not God, no, to bring revenge, no, sa kanila. Maybe ang mga natututunan po natin sa Word of God is gawin natin is we pray for them, no, bless them, which is that is the Word of God, amen po ba? Yun talaga yung utos na when someone curse you, when someone um, persecuted you, amen, you bless them in prayer. And then sabi niya, subalit ang Diyos, pinahintulot niya, no? Ang Diyos, yun para sa kabutihan. At hindi lang sa kabutihan niya, kundi sa kabutihan ng marami at maligtas ang marami, sabi niya. Kaya huwag kayong mag-alala, sabi niya, kung bahala sa inyo at sa inyong mga anak. Mapanatag kayo, napanatag ang kanilang kalooban sa mga sinabing ito ni Jose. So that is the word, no? Super nakaka-bless, that kind of character. No? So again po, if we have something in our hearts, in our life na baka meron po tayong mga taong kinamumuhihan, I pray na mag-release po tayo ng forgiveness to them. Because again po, we are not God. We can pray for them. Yes, I admit also and ako rin po naniniwala na masakit po talaga minsan yung mga ginagawa ng mga tao, especially yung mga tao na walang pakundangan, parang gano'n, no? We're praying for them. No? We're blessing them in prayer na siguro yun yung best revenge na pwede natin gawin. Eh. We're praying for them that they will know God, no? And then they will understand what life is. Kasi pag sila naintindihan nila, sila mismo talaga, they will realize and praise God for that kind of revenge, no? So the best revenge that we can do is prayer and understand our stand or our position. No, we are not God. We are a creation of God. We are created in the image of God, but He is the Lord over our lives. So praise God po sa life ni Joseph and I hope na bless po tayo. God bless everyone.